FM. Hello mga idol! Pakitawag na lang ako sa pangalang Mitch. Ilang taon pa lang kaming nagsasama ng partner ko na si Ken nang napagdesisyonan naming lumipat na sa Maynila. Malaking adjustment yon sa aming dalawa dahil never pa naman namin naranasan nang tumira ng matagal doon. Sa totoo lang, may choice naman ako na hindi sumama sa kanya. Pero ano pat naging mag-partner kami kung hindi rin kami magkakasama, di ba? Parati ko nga sinasabi kay Ken, kung nasan siya, nandun din ako. Uy, Kate, ba't yan lang kinakain mo? Kumuha ka pa doon ng pagkain. Naku, huwag na, besh. Umuusli na naman yung puson ko eh. Kaya hindi pwede. Diet ako. Ay, naku, may pa-diet-diet ka pa dyan. Wala ka naman jowa. Ay, wawa. Talaga lang, sinabi mo pa na single ako porket ikakasal ka na? Siyempre. Kung bakit ba naman kasi binasid mo pa si Erwin? Okay naman yun ah. Uy! Ew! Hindi ko siya gusto, no? Tsaka kawawa naman yung magiging anak namin, magmumukhang alien. Uy, grabe ka ha? Uy, sandali nga lang. Matanong kita, seryoso ka na ba na talaga nalilipat kayo sa Maynila? Final answer na ba talaga yarn? Oo, sigurado na kami. Baka nga, doon na rin kami magpakasali. Civil lang. Kasi, alam mo na, kailangan namin magtipid. Buti naman pumayag yung magulang mo. Wala rin naman silang magagawa. May sarili na akong pag-iisip. At isa pa, wala rin naman kaming choice. Natanggap na si Ken sa trabaho niya doon. Ikaw, anong plano mo? Di maghahanap din ako. Medyo mahihirapan nga lang ako, pero kaya naman siguro yan. Kakayanin naman. Ang sama mo. Nakakasuka kasing pakinggan. Masyadong cheesy. Alam mo, hindi mo talaga maiintindihan kasi wala ka pa namang jowa. Kapag may nahanap ka na, siguradong mas cheesy ka pa kaysa sa akin. Ay nako, sana nga makahanap na ako. Nakakapagod na kayang maging single, no? Kapag kailangan mo ng tulong, wala akong matawagan. O kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako agad. Oo naman, huwag kang mag-alala, magiging okay din kami doon. Alam ko, si Ken ang kasama mo Panatag ako. Alam naman natin na kung gaano ka kamahal ni Ken. Kaya tiwala ako sa taong yun. Magiging masaya kayo sa Maynila. Babe, tapos na ako mag-impake. Ikaw ba? Okay ka na? Oo, ayos na. Ay, salamat. Tapos din tayo sa pag-iimpake. Anong oras tayo susunduin ni Tito Nelson? Ang sabi, 2:00 daw ng madaling araw. Ang aga pala? Mukhang hindi na tayo matutulog dyan na. Yung plane ticket mo ba? Nasa bag na ba? Oo. Baka mamaya, pagdating natin sa airport, saka ka pala maghahanap. Nandun na, pinagsama ko na yung atin. Good. Ayan. Plane ticket? Check. ID? Check. Mga naimpaking gamit? Check. Ayan, okay na lahat. Hihintay na lang natin si Tito mamaya. Ano? Excited ka na? Oo. Pero medyo kinakabahan din ako kasi syempre, big step to sa ating dalawa. Tsaka first time natin na talagang titira tayo sa Maynila, di ba? Ikaw ba? Kinakabahan ng konti kasi baka mamaya, maling desisyon pala to. Tapos, dinamay pa kita. Ano ka ba? Huwag ka nga magsabi ng ganyan. Dapat think positive lang tayo. Tsaka magandang opportunity yung nagkaroon ka ng trabaho sa Maynila. Magandang kumpanya at magandang pasahod. Kakayanin din natin yan. Sana nga. At sana rin, mapasaya kita. Yung sobra, yung hindi ka darating sa puntong magsisisi na sumama ka sa akin. Alam mo, hindi ako magsisisi. At isa pa, pagdating naman natin doon, magpapakasal tayo agad. Pagkatapos, mas magiging maayos ang lahat. Siyempre, sa umpisa lang talaga magiging mahirap, pero magkasama naman tayo
Siyempre, noong una, hindi naging madali ang buhay namin ni Ken sa Maynila. Maraming prosesong pinagdaanan pero nagawa rin naming masanay sa buhay doon. Parehas kami nagtrabaho ng maigi para makapag-ipon ng pera. Balak talaga kasi naming magpakasal na agad para, alam niyo na, maging legal na ang lahat. Dahil parehas din naman kami ni Ken na excited ng bumuo ng pamilya. Oh babe, bakit ngayon ka lang? 9:00 na ng gabi oh. Dumaan pa kasi ako dyan sa convenience store. Nakita ko kasi kanina na wala na tayong sabon. Kaya ito, bumili na ako ng Shield Bath Soap, 24-hour germ protection. Galit sa sakit, may malasakit. Recommended by Philippine Nurses Association. Okay. Pero dahil lang doon, ginabi ka na ng ganito? Pagka-out ko kasi kanina, dumiretso na ako sa appointment ko sa ospital. Traffic din pa uwi, kaya ngayon lang ako nakarating. Check up? Bakit? Ano? May sakit ka ba? Ano? Wala akong sakit, babe. Huwag kang mag-alala. Initong mga nakaraang araw kasi. Medyo parang kakaiba na kasi nararamdaman ko. Palagi ako nahihilo. Kinakabahan ako na baka kung ano na yung nangyayari sa akin. Kaya ayun, nagpa-check up ako. Ano bang sabi ng doktor? Walaan mo muna. Wala akong ibang maisip na dahilan para... Teka, buntis ka? Oo. Talaga? Oo nga. 6 weeks na pala akong buntis. Buti na lang talaga nagpa-check up ako. Alam mo naman kung paano ako magtrabaho, di ba? Baka mamaya mapano pa yung baby natin. Baby natin? Oo, baby natin. Ano pang sabi ng doktor? Siyempre, iwas na sa pagod tsaka sa stress. Kung ganun, di dapat mag-resign ka na sa trabaho mo. Sa pagkakaalam ko, toxic pa naman sa office nyo, di ba? Pati mga kasamahan mo, nakaka-stress. Ayaw kung nahihirapan ka. Babe, relax ka lang, okay? Tsaka bakit naman ako magre-resign? 6 na linggo pa lang naman akong buntis. Yung iba nga dyan, kahit kabuwanan na, pumapasok pa rin sa trabaho. Alam ko naman yun. Pero, dinadala mo na ang anak natin dapat mas mag-iingat ka. Please. Ngayon lang ako magre-request sa'yo, oh. Tsaka, 1 taon na din natin yan hinihintay, di ba? Please. Babe, sayang naman kasi yung kikitain ko. Pantulong na rin sa'yo. Mas kailangan natin makapag-ipon para sa panganganak ko. Siyempre, hindi doon natatapos ang gastos. Doon na nga sa totoo lang nag-uumpisa yung lahat Kaya kakailanganin mo ko sa pagtatrabaho. Di ba nga ang sabi ko sa'yo bago kita pakasalan? Ako ang bubuhay sa'yo. Ako ang bahala sa lahat. Ang gusto ko, alagaan mo ang magiging anak natin. Pinagbigyan na kita magtrabaho kasi gusto mo. Pero ngayon, magkakaroon na tayo ng anak. Ako naman ang pagbigyan mo. Pwede ba yun? Ay, o sige. Pag-iisipan ko yan ng mabuti, ha? Naging maayos naman ang pagbubuntis ko. Pero syempre, hindi rin naman naging madali ang lahat. Kaya sa bandang huli, nagkasundo kami ni Ken na umuwi na lang ako sa probinsya. Kasi at least doon, merong mag-aalaga sa akin. Naiwan naman si Ken sa Maynila para magtrabaho sa future ng pamilya namin. Halos 1 taon din kami nagtiis na malayo sa isa't isa. Nakakalungkot lang dahil nung nanganak ako, hindi ko man lang siya nakasama. Pero isa kasi yon sa mga sakripisyo na kailangan namin gawin para magkaroon kami ng magandang kinabukasan. Bunjing! Cute-cute talaga ng inaanak ko. Buti na lang talaga umuwi ka dito sa atin. Yun din naman kasi yung hiling ni Mama. Na dito daw palakihin yung apo niya para daw palagi niya nakakasama. Sa bagay, buti naman pumayag si Ken na umuwi ka dito at magpaiwan siya doon. Maganda na kasi yung posisyon niya dun sa trabaho niya.
Malaki yung sweldo tsaka maraming benefits. Sayang nga naman kung iiwan niya, di ba? Oo nga naman. Anong setup niyo ngayon? Malayo ang Davao sa Maynila, no? Ito, nag-uusap kami na kahit once a month siya umuwi dito. Mas maganda nga kung 2 beses eh. O tapos, huwag mong sabihin hanggang sa lumaki ang anak niyo, ganun pa rin ang setup ninyo. Hindi naman. Nagbukas kasi ng bagong branch yung company nila dito sa Davao. Ngayon, magpapa-good shot lang daw siya doon. Tapos, okay na, magpapa-relocate na lang daw siya. Paano kung hindi na mangyari yun? Hindi, kami ulit yung babalik sa Maynila. Kaya lang naman kami nandito kasi may katuwang ako sa pag-aalaga kay Danica. Doon sa Maynila, 2 lang kami sa bahay. Ayoko namang kumuha ng yaya dahil gastos lang yun. Bali tiis-tiis lang muna kami sa ngayon. Paano yan? Mukhang matatagalan kayo bago masundan tong si Danica. Alam mo, mukhang matagal-tagal talaga. Dahil wala pa naman sa isip naming sundan tong panganay namin. Sa isa pa nga lang, hirap na kami. Dadagdag pa ba kami? Hindi na muna. Kapag kaya na lang ulit. Sana all talaga ganyan na mag-isip. Wait lang ha, tumatawag si Ken. Sagutin ko lang ha. Hi, babe. Hi. Si Danica? Ito, gising na gising. Nakikipaglaro kay Kate. Buti naman. Kumusta na kayo dyan? Okay naman. Nakapamili na pala ako ng mga kailangan ni Danica. Baka kasama ka namin sa check-up niya next week, di ba? Actually, yun ang dahilan kung bakit ako tumawag. Hindi kasi ako makaka-uwi next week. Ha? Bakit naman? May company outing kami. Hindi naman pwedeng hindi ako sumama. Ay, babe, kapag hindi ka umuwi next week, halos 2 buwan ka na hindi nakaka-uwi. Hindi naman yun ang usapan natin eh. Pasensya ka na, babe. Trabaho eh. Alam ko naman yun. Pero napapansin ko lang kasi na nitong mga nakaraang buwan, panay ang dahilan mo sa akin na hindi ka nakaka-uwi. Pasensya na, sobrang busy lang talaga ako sa trabaho. Alam mo naman yun, di ba? Tsaka para sa inyo naman to ni Danica. Ganito na lang, babawi na lang ako next month, okay? Sige na, kailangan ko na umalis. I-kiss mo na lang ako sa baby natin. I love you, bye. Ano nangyari? Ayun, hindi na naman siya makaka-uwi ngayong buwan. Alam mo, 2 buwan na yan hindi nakakasama ng anak niya. Wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho ng magtrabaho. Ano ka ba? First time daddy. Ganyan talaga ang mga tatay. Kung pwede nga, sa office na sila tumira para kumita lang ng extra. Gagawin nila yun. Pero ayoko naman lumaki si Danica na hindi niya nakakasama yung tatay niya. Baka mamaya hindi na niya kilala si Ken. Hindi naman siguro. Tsaka kalma ka lang, okay? 1-year-old pa lang tong cute-cute na anak mo. Pwede pa yan. Ay, bakit na naman? Hindi ko alam eh. Parang may mali akong kutob. Kutob? Paranoid ka lang. Kalma lang kasi pag may time. At isa pa, walang panahon si Ken na magloko. Hindi ka ba naniniwala sa women's instinct? Babae ako. Kaya masasabi kong hindi naman masyado. Kasi kapag ako may kutob, madalas paranoid lang. At yung sayo, sigurado akong paranoid ka lang. Kaya relax lang, okay? Mahal ka ni Ken. Yun ang parati mong iisipin. Hindi naman ako paranoid na tao. Hindi rin naman ako selosa. Sa katunayan niya, ni minsan hindi kami nag-away dahil sa mga selos na yan. Malaki ang tiwala ko kay Ken. Pero sa pagkakataon na yon, hindi ko alam kung bakit malakas ang kutob ko na may nililihim sa akin si Ken. Hindi ko rin naman matukoy kung ano yon. Basta, may kutob lang ako. Isa't kalahating taon din kami nagtiis ni Ken sa ganong setup. Uuwi siya 1 hanggang 2 beses sa isang buwan na kalaunan hindi rin niya nagawa. Kaya sabi ko, imbes na masanay kami na hindi kami magkasama, pinauwi ko na lang si Ken sa probinsya. Pwede siyang makaharap ng bagong trabaho pero minsan lang magiging bata ang anak namin.
At ayokong masira ang pamilya namin ng dahil sa pera. Babe, ubos na yung supplies natin. Kailan tayo pwede mag-grocery? Wala nang diaper ka to si Danica, oh. Ikaw bahala. Nasa iyo naman yung debit card, di ba? Babe, nababawasan na yung savings natin eh. Kasi panay labas ang ginagawa natin. Walang pumapasok na pera. Wala ka pa bang nahanap na trabaho? Wala pa. Yung sinabi ni Tito na pag-applyan mo, ano nangyari doon? Hindi pa tumatawag eh. Yun na ba hinihintay mo? Oo. Bakit hindi ka pa maghanap ng iba? Para hindi ka lang umaasa sa isa. Sige, bukas. Sino ba yung kachat mo? Para ako nakikipag-usap sa robot eh. Isang tanong, isang sagot. Bakit ka ba nagagalit? Sinasagot ko naman ang mga tanong mo, di ba? Kausapin mo ko. Yun ang gusto kong mangyari. Tsaka sino nga yung kachat mo? Dati kong katrabaho sa Maynila. Kinikwentuhan niya ako na siya raw ang nakakuha ng pwesto ko. Iniinggit ako dahil mas gumanda raw ang sitwasyon niya ngayon sa kumpanya. At dahil ngayong taon ang may pinakamalaking sales, binigyan daw silang lahat ng bonus. Akalain mo yun? Anong pinaparating mo ngayon? Wala. Pero depende na sa'yo kung paano mo intindihin ang sinabi ko sa'yo. Ang hihinayang ka, nagsisisi ka, ano? Paano kung sabihin ko sa'yong oo? Ang ganda na ng trabaho ko sa Maynila, Mitch. Ang ganda na ng buhay ko doon. Pero ano, pinilit mo akong bumalik dito. Kasi ayaw mo akong pumunta doon. Sinabi mo na mas okay na nandito na lang kami ni Danica. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na magkahiwalay tayong tatlo? Baka nakakalimutan mo na lumalaki na si Danica. Gusto mo ba lumaki ang anak mo na malayo ang loob sa'yo? Kesa naman ganito. Hirap akong makahanap ng trabaho dito. Hirap ka o ayaw mo lang? Sige, ayokong maghanap ng trabaho dito. Di isama mo kami sa Maynila, ganun lang kasimple yun. Para ano? Lumaki si Danica sa mausok na lugar? Magulo? Na kayong dalawa lang sa bahay? Hindi ako papayag. Alam mo, Ken, gulong-gulo na yung utak ko sa'yo eh. Hindi ko na tuloy alam kung alin ba ang mas matimbang sa'yo. Ang makasama mo ang trabaho mo o ang pamilya mo. Ginagawa ko ang lahat para mabuhay ko kayong dalawa. Bakit parang ako na ang naging masama ngayon? Kasi hindi mo alam kung paano titimbangin ang sitwasyon mo. At ang masakit pa, gusto mong kaming mag-ina mo ang isasakripisyo mo para dyan sa trabaho mo? Ano bang meron sa Maynila, ha? Ba't ba parang hindi mo maiwan-iwan yung lugar na yan? Dahil nandun ang buhay ko. Nandun ang buhay mo? Di ba dapat kung nasaan kami ni Danica, nandun ang buhay mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nagbago? Wala. Sigurado ka ba? Asawa mo ako, Ken. Karapatan ko na malaman ang lahat ng ginagawa mo. Pati na ang iniisip mo. Kaya kung meron kang hindi sinasabi sa akin, sabihin mo na. Dahil malalaman ko rin yan sa bandang huli. At hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko. Alam ko may mali nang nangyayari kay Ken. Alam ko na may hindi siya sinasabi sa akin. Ang laki na kasi ng pinagbago niya. Hindi na siya tulad ng dati na masayahin at malambing. Simula nang umuwi siya, parang parati siyang lutang at may malalim na iniisip. Pinipilit ko siyang intindihin pero hindi ko alam kung hanggang saan na lang ang limitasyon ko. Tinanong mo ba siya kung ano nangyari sa kanya? Wala naman daw. Inaisip ko nga na baka pressured lang siya pero parang hindi naman. Hindi nga siya lumalabas ng bahay para maghanap ng trabaho. Malay mo naman, sa internet siya nag-a-apply. Nag-a-apply, puro Facebook ang inaatupag niya. Kung sino-sino pang kachat. Tapos kapag tinatanong ko siya kung sino yung mga kausap niya, yung mga kaibigan niya daw sa dating trabaho niya. Alam mo, dapat mo lang kausapin ng masinsinan niyan si Ken. Para naman hindi kayo mahirapan ng ganyan. Oo nga Pero alam mo, may isang bagay siyang nagawa kanina na kahit kailan, hindi pa niya sa akin ginagawa. Nagawa niyang pagtaasan ako ng boses. Tapos hindi na siya malambing sa akin. Hindi kaya may nangyayari na sa kanya doon? Hindi ko alam. Kaya nga nakakabaliw kasi wala naman siyang binabanggit sa akin na kahit na ano, Kate. Alam mo, mas mabuti na atang iparamdam mo sa kanya na palagi kang nandyan para sa kanya. Hindi yung sasabayan mo siya kasi talagang mag-aaway kayong dalawa nun. Iyon na nga yung ginagawa ko.
Ewan ko ba? Aalamin ko talaga kung ano ba yung nangyayari sa asawa ko. Nakauwi ka na kagad? Akala ko ba gagabihin ka? May kinailangan pa kasing puntahan si Kate, kaya dumiretso na ako sa grocery. Ito, kompleto na itong mga binili ko. Sinabay ko na rin yung Star Wax para kintab to the max ang sahig natin. Baka pwede mo kong tulungan naman dito. Iayos mo lang naman yung pinamili ko. Hindi ka naman pagpapawisan dito. Sige mamaya. Lapag mo lang dyan lahat, akong bahala. Ngayon mo na gawin. Baka hindi mo na naman gawin eh. Mamaya nga, diba? Bakit ba napakatamad mo ngayon? Simpleng pag-aayos lang ng mga pinamili, hindi mo pa magawa? Ano ka ba naman? Kapag sinabi kong ilapag mo dyan, ilapag mo lang dyan. Inaaway mo na naman ako eh. Paano hindi kita aawayin? Wala kang ibang ginagawa kundi ang humilata sa kama. Simpleng pagsasaing nga, hindi mo pa magawa, ako pa rin ang gagawa. Pang babae naman kasi mga pinapagawa mo sa akin eh. Pwes, lumabas ka ng bahay at mag-apply ka ng trabaho. Hindi yung buong araw ka magkukulong dito sa loob at panay pa ang pag-i-internet mo. Di ba sinabi ko naman sa'yong wala nga akong mahanapan? Paano ka kasi makakahanap? Hindi mo naman hinahanap. Anong gusto mo? Kung saan lalapit sa'yo ang trabaho? Ako na lang ito nagtatrabaho para lang may makain tayo araw-araw. Ken naman! Ano ba naman, Mitch? Intindihin mo din naman ako. Bago mo ihingi sa akin ang bagay na yan, ipakita mo munang marunong kang umintindi. Mag-asawa tayo. Dapat nga magkatuwang tayo sa lahat ng bagay eh. Pero habang tumatagal, hindi na kita nararamdaman. Na parang wala ka ng pakialam sa pamilya natin. Kahit wag na sa akin, Kin eh. Para sa anak na lang natin. Please lang, umayos ka naman. Habang tumatagal, mas lalo kaming nagiging magulo ni Ken. Gustong-gusto ko nang magsabi siya sa akin ng totoo pero nakikita ko na balak niyang habang buhay na magtago sa akin. Sa totoo lang, may mga hinala na rin naman ako. Pero ayoko lang na doon mag-focus dahil kahit naiinis na ako sa kanya, pinipili ko pa rin magtiwala sa asawa ko. Ako sa'yo, sa akin muna si Danica. Usapin mo na yung masisinan yung asawa mo. Total wala yung bata, pwede mo nang ibitin pati walit siyang sikin ng gilid ako. Ay, naku, sira ka talaga. Ano ka ba? Uy, seryoso ako dun, no? Bahala na. Pero ang gagawin ko muna ngayon, maglinis ng kwarto dahil napakagulo. Pati utak ko ang gulo-gulo na. Tama yan. Pati ang utak ng asawa mo, linisin mo rin. Puro alikabok na yun. Hindi na gumagana yan. Ay nako, sige na. Bye-bye na. Bye-bye. Ay, makapaglinis na nga para makapagpahinga na ako. Saan ba ako magsisimula? Tatanggalin ko na lang muna tong bedsheet para malabahan na. Ay nako. Ano ba tong si Kate? Istorbo? Sabi na nga naglilinis ako eh. Ay, hindi ko pala cellphone to nagre-ring. Aba, cellphone pala ni Ken to. Aba, number lang. Sino kaya to? Buti naman ang sinagot mo ng tawag ko. Nakailang tawag at chat na ako sa'yo, ha? Kailan ka babalik dito? Ang tagal mo nang nandyan. Wala akong kasama dito sa bahay. Alam mo nang buntis ako, ha? Hello? Nasaan ka pa ba? Uy, Ken, sumagot ka nga. Hello? Sino ka? Tinatanong kita. Sino ka? Hello? Nakita mo ba yung cellphone ko? Kanina ko pa hinahanap baka nandiyan sa gilid ng kama. Teka, anong nangyari sa'yo? May babae ka ba? Ha? Anong sinasabi mo? Sagutin mo ang tanong ko, Ken! May babae ka ba? Pwede bang kumalma ka? Mag-usap tayo! So meron nga. Mitch. Akala ko nababaliw na ako. Kasi panay ang isip ko kung ano ba nangyayari sa'yo.
Meron akong kutob, pero hindi ko alam kung ano. O ayoko lang isipin kasi alam ko, sigurado kong hindi mo gagawin yun sa akin. Pero, meron nga. Sino yung babaeng yan? Mitch, please. Please naman. Katrabaho mo ba yan? Ano nangyari? Paanong naging kayo? Paano ka napunta sa puntong nabuntis mo siya? Kilala kita, Ken. Alam ko na hindi lang basta init ng katawan yan. Mahal mo ba? I'm sorry. Sorry. Bakit? Sorry. Mitch. Mitch. Please, sagutin mo na lang. Bakit? Bigla na lang nangyari. Malungkot ako sa Maynila. Tapos si Laika ang naging sandalan ko dun. Tapos hanggang sa yun, nahulog na loob ko sa kanya. Nagsama lang kaming dalawa dahil sinabi niyang buntis siya. Siyang dahilan kung bakit hindi ako nakauwi sa inyo. Sorry. Nalungkot ka lang. Nagmahal ka na ng iba. Niloko mo na ako. Ken! Asawa mo ko! May anak tayo! Paano mo nagawa to? Alam ko na hindi ako perfectong asawa. Pero hindi naman yata tama na gawin mo to sa akin! I'm sorry. I'm sorry, Mitch. Sorry. Buti sana kung kayang burahin ng sorry mo lahat ng sakit na nararamdaman ko eh. Pero hindi kaya eh. Alam mo, kahit 1,000 mo kung sabihin yan sa akin, kahit paulit-ulitin mo yan, walang magbabago. Niloko mo ako! Niloko mo yung taong walang ibang ginawa kundi ang mahalin ka! Ang pagkatiwalaan ka! Mitch, kailangan niya din ako eh. Kailangan din ako ng ano ko sa kanya. Sige na. Doon ka na. Binibigyan na sa kanya. Pero Mitch, kailangan ko rin kayo. Mas mahal kita eh. Mas mahal kita kaysa sa kanya. Mas mahal? Mas mahal? Kaya hindi ko kayo magkaroon ng kahati sa puso mo. Dahil nagmahal ka ng iba, hindi na kita pipiliin. Hindi na rin kita papipiliin. Doon ka na sa kanya. Kahit mahirap, ginawa ko pa rin ang sinabi ko kay Ken. Masakit lang dahil sa kabila ng mga pinagdaanan namin, pinili pa rin niya maghanap ng iba. Na kahit tama ang kutob ko, nagtiwala pa rin ako sa kanya dahil mahal ko siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkakaayos ang dalawa ni Ken. Nandun siya sa Maynila at kasama ang pangalawa niyang pamilya. Hindi na ako umaasa na babalik pa kami sa dati. Ang tanging hiniling ko na lang sa kanya, maging tatay siya sa anak namin, na siyang ginagawa naman niya ngayon. Mga idol, hanggang dito na lang ang sulat kong ito. Maraming salamat sa pagpili ng kwento ko. Lubos na gumagalang, Mitch.
idol. May kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.